For today's video, tuturuan ko kayo on how we represent rational functions through its equation, table of values, and graph. So for example, we have these functions. So ipapakita ko muna sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng graphs ng ating mga rational functions. Yan, so using GeoGebra graphing calculator, so ayan, diba, ang f of x is equal to y. So, let's just use y kasi wala naman ako makikita ang f of x dito. It's equal to x divided by x minus 2. Okay, so ganyan ang itsura ng graph nitong function na to. Ayan. O, tingnan ba natin yung isa? Okay, delete natin yun. So, y is equal to x plus 1 over, gosh, x, ano kaya? Yun na, x plus 1. Ayan. Tapos, over x plus 3. There you go. Ayan. So, ganyan yung tsura niya. Diba? And plus, y is equal to 2 over x squared. Ano? X squared minus 1. Okay, there you go. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Ayan. So, kung mapapansin niyo yung mga graph niya, parang merong hindi siya dinadaanan. Tama? Merong values na parang kahit anong gawin mo, kahit anong haba pa nan, ay never siyang madadaanan. Ayan. So, ibig sabihin, may mga restriction o may mga values tayo na hindi part ng graph natin. Okay? So, check natin kung paano yun. So, itry na natin ngayon sa page 8, yung example number 1 natin. So, sa example number 1, we have this problem, life is a beach. Pueblo por Playa is a 12.5 hectare Mexican-inspired exclusive leisure club nestled off the calm, clear waters of Pabilao, Quezon. The Pueblo offers the total leisure and recreation experience for the entire family. Since it is an exclusive resort, it has a membership fee. Pueblo por Playa charges a 300,000 pesos annual fee, then 700 pesos for each day you stay there. Find the average cost per day to stay in this resort in 5, 10, 15, and up to 30 days. Graph the function to show whether it forms a straight line or a curve. So, una natin gagawin, let's define a formula that represent yung average cost nga nung pag-i-stay doon per day. So, syempre, since average cost ang hinahanap natin, kailangan natin yung formula ng pagkuha ng average kung saan we have the total then divided by the number of days. So, let's say, ang x natin is the number of days. Ayan, number of days. And sabi nga, sa problem, meron kang binabayaran every year na 30,000. Plus, may babayaran ka pang 700 pesos per day na mag-i-stay ka doon. Again, per day. Of course, since ito na yung total natin, and let's say, it is the total. Ayan. Let's say, 30 na lang. So, ang pagkuha ng average natin, ang function average natin, is t over x. Tama? Yung total divided by number of days. So, ibig sabihin, it is 300,000 plus 700 x over x. So, ito na yung ating function, average cost function. Okay po? So, it can be represented using through its equation, 300,000 plus 700 x over x. Wherein, it is not defined or it is undefined when x is equal to 0. Okay po? So, ibig sabihin, sa graph natin later on, it will never go through the line x is equal to 0. Okay po? So, second natin, let's represent this equation or this function through its table of values. So, sabi nga natin kapag gumagawa tayo ng table of values, we have x and y. Tama? Yan. X and y. So, we have 2 rows and column x, y. So, syempre, sabi natin daw nating average per day for in 5, 10, 15, 20, 25, and 30. Sabi doon sa problem natin kanina. Dino ba? Di ata malinaw. Ayan. So, paano yun? Paano natin kukumpletuhin itong table of values natin? So, kailangan lang natin i-substitute sa yung x
yung mga x values natin sa ating equation, 300,000 plus 700x over x. Okay po? So, gamit na tayo ng calculator para mas madali natin ma-solve. Ayan. Kita ba lang calculator? Focus natin. Focus natin. Ayan, medyo madumi calculator ko. Okay lang yan. Kung may calculator kayo sa bahay, ayan, you can use it. Hindi ko naman pinagbabawalan. Ayan. So, 300,000 ayan, plus 700. Ayan, substitute lang doon. And again, 5, no? 5. Muna natin. 5 days. Was 60,700. So, ito ay 60,700. Then, next, 10 naman. Ayan, palitan na lang natin. 10. Delete. Then, 10. Ay, na-delete yung ano. 10. Equals to 30,700. 30,700. Next, 15 naman. Hindi sila to focus. 15. Ay, delete. Replay. Ah, walang replay. Ulit na lang. 30,000 at 300,000 pala. 300,000 plus 700 times 15 over 15. Okay, 20,700. 20,700. Next, 20 naman. Think lang natin to. 20. We have 15,700. And 25. And 12,700. And 30. 10,700. Yan. So, ito na ang ating completed table of values. Okay, so pwede natin i-representin yung problem na yun using this, na kung saan, in 5 days, ito yung average na babayaran niya. In 10 days, ito yung average na binabayaran niya. 15, 20, 25, and 30 days. Po, papansin ko lang, yan, iba yung nandoon sa inyong module. So, palitan na lang natin yung, ayan. So, ito yung tama. Mapapansin nyo, habang tumatagal yung pag-i-stay nila, mas mababa yung average cost na binabayad nila. Okay po? Ayan. So, tayo naman natin tignan o i-plot yung ating mga values sa Cartesian plane para makita natin yung itsura ng kanyang graph. Okay? So, gamit na lang din tayo ulit ng ating graphing app. Okay po, yung kanina ginamit natin na GeoGebra para mas madali niyong makita. Kaya siyang i-graph using our GeoGebra. Hindi na tayo mahirapan. So, we have syempre, ano siya, ordinates. 5, then 60,700. Nasaan na siya? Hindi siya makita. Kasi 60,000 siya eh. Ayun. Ayan. Basta yun. Ayun na 60,700. Then we have 10. No. We have 10 and 30,700. There you go. So, maliit. Then 15 and 20,700. Ayan. Then we have 20 and 15,700. Next, we have 25, then 25 and 12,700. Yan. And we have 30 and 10,700. Ayan. Ayan siya. Hindi masyadong nakita kasi maliit yung ating, pero smooth curve siya kung makikita ninyo from point A to, kung lalakyan natin siya, makakabuo tayo ng smooth curve. So, try natin ilagay yung kanyang graph. Hirap kasi ang lalaki ng values niya. Hindi man lang namili ng magandang example dito sa libro. So, try natin input yung buong function. Equals to, ayan, 300,000 plus 700x over x. There you go. So, yan. Kung mapapansin nyo, ayan siya. Yan. Dumaan siya lahat sa ating mga points. Yan ang graph niya. Po. So, kung dinuloy-tuloy yung table of values natin sabihin na natin hanggang 60,000 days. Laki. Yung graph niya ay magiging ganyan. So, there is a smooth curve. Kitang-kita yung smooth curve natin dito around, sabihin na natin 500 days. Makikita natin yung pinaka-smooth curve niya.
hanggang maging 10,000 days, and so on. Of course, wala naman tayong days na negative, kaya ito lang yung kasama sa graph natin sa problem na yun po. Pero in case na we are not talking about days at we are talking about numbers na merong negative, ayan, so ito rin yung kanyang negative. Pag negative values yung x natin, ganyan yung graph niya. Okay. So pumapalo din siya sa mga negative values ng y natin. Yan. Alright. Try natin yung example number 2. Yan. So example number 2 na tayo ngayon. Sa example number 2 natin sa page 9, wala naman siyang binigay na situation. So wala namang restriction to, panigurado. So meron lang tayong function na f of x, ay, walang pinta, wait lang, na f of x is equal to x over x plus 2. So this function can be represented through its equation, wherein we have y is equal to x over x plus 2, which is undefined when x is equal to negative 2. Kasi magiging 0 ang ating denominator kapag x natin ay negative 2. Okay po? And meaning, yung graph natin later on, it will not pass through the line x is equal to negative 2. So mamaya makita natin yung graph. Paano naman na pinire-represent to through its table of values? Since wala naman tayong situation, ang ating default na gagamitin na x ay from negative 3. Gamitin na natin negative 3, negative 2, negative 1, 0 hanggang positive 3. Okay po, yan na yung default na gagamitin natin kapag wala tayong, syempre wala namang situation unlike kanina sa example number 1. So yan, wala tayong restrictions na yan. Kahit negative, okay lang. So we have y. Paano kumpitin yung y natin? Again, substitute lang natin yung ating mga x values sa ating y. Yan, so substitute lang. Gamitin natin yung calculator para mas madali yung makita. Negative 3 over negative 3 plus 2. Ito ay 3 pala. Again, sa negative 2, it cannot be. Kasi nga, na nyo lalabas ha, hindi pwede ang negative 2 dahil nga tayo ay makakakuha ng undefined answer or not defined answer. So, negative 2 plus 2, ayan, magkakaroon tayo ng 0 sa denominator. Equals, mat error. Ay po, so hindi po pwede to. So, ibig sabihin, hindi tayo dadaan dito mamaya na. Ano natin dito? Undefined. Basta, x yan. Next, pag negative 1 naman. Yan, negative 1 over negative 1 plus 2. We have negative 1. Next. Ay, binara ko na naman. 0 over 0 plus 2. Yan, malamang 0. And we have 1 and delete natin 1. So we have 1/3. 1/3 or 0.3333. Okay po. Ay, naku na. Then, palitan natin ito ng 2. Ito naman. We have 1/2 or 0.5, of course. And last is 3. 3 naman. We have 3/5 or 0.6 lang naman. 3/5. Diba? So, syempre, pinaka-last, let's represent it through its graph. So, tayo ng bagong papel. Kaya naman na natin i-ano to. Imano-mano na lang na hindi na tayo gamit ng graphing. Para makita nyo kung paano i-plot yan. At nakakalimutan nyo na. So, since we need negative values, yan. So, this is the Cartesian plane. Ay, bakok siya. Medyo tabingi. Sorry. Mahina. Basta itong ating negative values, we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. Again, ito yung x-axis natin. Diba? And we have the positive values, 1, 2, 3, and 4. Diba? Dapat pare-parehas yung distances nila. Then, ito rin, we have the positive values, 3, 4. Ito yung ating y-axis or y values. We have the negatives, negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4. Yan. So, plot na natin. Ito yung ating, kita ba? Oo, kung kita, pero yan. Then, negative 2, wala tayong negative 2. So, let's proceed to negative 1. Negative 1, negative 1. So, dito na siya. Ayan. Then, we have 0, 0. There we go. Then, we have 1 and 1/3. 1. Tapos, ang 1/3, mga banda dito. Ayan. Sabihin na natin banda dyan. Then, we have 2, then 1.5. 1/2. Sabihin na natin banda dyan, sa gitna. And 3 and 3/5. Ang 3/5 ay 0.6 lang yun. Dito lang din. Ayan. So, kung sabi natin na hindi siya dadaan dito sa negative 2 natin. Okay po? Kasi restriction siya. No? Not defined when x is equal to negative 2. Kaya, hindi tayo dadaan dyan. So, ganyan lang. Parang ganyan lang siya. Okay po?
dito, hindi siya dadaan. Dire-diretso lang siya, pero hindi siya talaga magpapass through sa negative 2 natin. Okay po? Ayan, 3 no? So, yung graph natin, negative 3 to 3. Ito siya. And kapag negative 4, yan, palitan natin. Try natin, negative 4. And ito ay negative 4. We have 2. Yan. So, kapag 4 is 2. Yan. Dito siya. Yan. So, yung graph natin, ang magiging itsura niya ay parang pag ganun na. Yan. So, hindi siya tatama dito sa ating line na yan. So, ito, pababa lang, pababa. Pababa din siya, ganun. Yan, kapag ganun siya. Yan. So, parang ganyan ang ating graph. Okay, so tingnan natin sa ating graphing app kung ano yung pinaka-precise na drawing ng graph niya. Okay po. Yan. Input natin. Standard view nga natin to. Zoom to pick. Standard view yan. So, we have y is equal to x over x plus 2. Here we go. So, yun ang itsura ng kanyang graph. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pati dito may hindi siya dinadaanan. Dito sa may y. May line din siya sa y na hindi dinadaanan. Kaya siya nagkahiwalay na ganun. So, dito din, may hindi din siya, syempre, yung dito sa may x ang hindi niya dinadaanan ay itong negative 2. Yan. Ipapakita natin, tingnan nyo ha, yung x is equal to 2, ay negative 2 pala. Sorry. Delete. X is equal to, saan ba negative 2. Ayan siya. So, never siyang madadaanan ng ating, ayan, kahit i-zoom ko pa yan, hindi yan magdikit, hindi yan magdikit. Ganun din dito sa may ating, ayan, sa baba. Hindi talaga siya magdidikit. Po, hindi siya mapapass through dyan kasi nga undefined yan. Okay po? Maya malaman natin kung ano ba yung hindi rin defined dito sa may y-axis natin. Kung bakit hindi rin siya dumadaan doon. Yan. Okay, so that's it for our video. So, gawin nyo na sa sarili nyo ngayon yung sa page 10 natin, sa What's More page 10. You have the practice activity 1, independent assessment 1, independent assessment 2.